Muli, isang magandang araw mga kapatid, mga minamahal. At sinasamantala po natin itong sumandaling panahon na tayo ay oras po ng pamamahinga na po, break time. At ako po ay sinasamantala ko po ang pagkakataon na ito upang muli po magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ngayon po ang aking pong ibabahagi sa inyo mga kapatid ay patungkol po dito itong mga albularyo na ito at saka itong mga mangkukulam na ito po. Na itong mga ito yung nagkakalat ng kademonyuhan sa ating mundo. Ito yung nagkakalat ng kasinungalingan sa buhay ng tao. Napakarami pong gumagawa ng kalukuhan na ito. Itong mga pag-aalbularyo. Itong sinasabi nilang pangkukulam. At saka ito'y ginagawa rin po kasi ito ng maraming mga tao. Katulad nga po nung ako po'y maliliit pa po yung aking mga anak yung iba po ay haharot-harot sa baby, haharot-harot sa anak mo maliit. Sabay ureusog tapos lalawayan. Alam niyo po bang itinatakbo ko yung anak ko kasi lalawayan daw. Nalaman po natin na ang laway napakarumi. Yung laway ng tao. Nandyan po lahat ng virus. Tapos, ikaw may baby ka na maliit tapos palalawayan mo sa matanda na ang dumi-dumi ng ipin yung naninigarilyo pa. Mali mo hindi pa nagtutbrush tapos lalawayan yung anak mo dahil hinarot-harot. Naku po, imbis na umigi yung kalagayan ng anak mo, baka ma-virus pa't magkasakit pa yung anak mo, di po ba? Itong mga paniniwala na ito, yung mga kagagawan ito ng mga kasinungalingan ng mga tao. Ang nagdala rin nito dito, itong relihiyon ng mga Romano, ito mahilig umibig sa ito na relihiyon na ito. Talagang walang bawal sa kanila. Pagdating ng November 1, ay malapit na naman, November 1. Ando na naman sila sa sementeryo. Kakausapin na naman nila yung kanilang mga pangkay doon. Yung kanilang mga kamag-anak na pumanaw. Tapos pabibindisyonan kay Father. Si Father naman bibindisyon kikita. Magkakapera dahil magdadasal nga naman lang doon sa itso ng namatay, kikita na. Sinasamantala naman ito ng mga albularyo. Alam niyo po mga kapatid, itong gawain ng mga tao, kasuklam-suklam talaga ito sa Panginoon. Kasi yan po yung sinabi ng Panginoon dito sa Isaias na talagang yung gumagawa ng mga bagay na ito, kasuklam-suklam po talaga sa Panginoon. Sabi rito ng Panginoon sa Isaias na yung kumakain sila ng marurumi sa ibabaw ng nitso. Sa ibabaw ng nitso sila andun. Doon sila nagtitipon sa ibabaw ng nitso, kumakain ng marurumi. Iniaalay nila sa mga patay yung kanilang kinakain. Karumal-dumal po yan mga kapatid. Kasuklam-suklam po talaga yan mga minamahal. Talaga pong kasuklam-suklam po talaga yan mga gumagawa ng yung nakikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Ito'y gawain ito ng mga albularyo. Ito yung ginagawa nila na sila ngayon malapit na naman itong piyesta ng mga patay, mga Todos los Santos kuno. Ando na naman yan sa mga nicho itong mga taong karumal-dumal ang ginagawa na ito. Itong mga pagano na ito. Ito yung nagdadala ng napakaraming salot. Kaya tama po yung sinabi ng isang pastor in the Philippines has full of idolatry. Kaya nandito ang mga salot. Lindol, baha, bagyo, sakuna, dahil sa kasamaan ng mga tao. Nandito lahat ng kasamaan ng tao. Relihiyon, ginagamit ang relihiyon sa kasamaan. Mga kunwari,
nagpapaka-Diyos pero ang kanilang pagsamba ay pagsamba sa mga demonyo. Ito pong pagpasan-pasan ng mga rebulto na ito, pagsamba po yan sa mga demonyo mga kapatid. Yan po ay talagang kapahamakan ang dulot niyan sa mga gumagawa nito. Kaya ang sabi rito, kasi malapit na naman yung Todos los Santos nila Ito yung sabi ng Panginoon sa Isaias. Sa Kapitulo 65 o 65 talatang 1. Sabi rito, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako. Narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw. Mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti, ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Hindi raw mabuti ayon sa kanilang mga sariling pag-iisip. Ano daw ang ginagawa ng mga bayan na ito? Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan, na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Yan. Nandun sila sa ibabaw ng mga nitso sa mga laryo, sa mga lapida, andun sila. Naghahandog. Minumungkahi ang Diyos sa mukhaan. Kasi nandun sila, kinakausap nila yung mga bangkay Tapos ang sabi rito, na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan, na nagsasabi, humiwalay ka sa akin. Huwag kang lalapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito'y usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Kasi ito nga yun Yung mga pari nila, kung makapagpalalo ang babanal magsalita. Talagang ang aamo. Pero yung lumalabas sa bibig, puro kapusungan sa Diyos. Yung pag nagsasalita maamo. Pero ang lumalabas sa bibig, kapusungan. Ang aamo nilang magsalita. Pero nagpapatawag sila ng Most Holy Father. Kasuklam-suklam po yan. Kaya doon mo makikita talagang ang aamo nila. Ang aamo ng mga leader na ito. Father ang tawag sa kanila. Most Holy Father. Inaagawan ng titulo ang Diyos na Most Holy Father. Ang Diyos na kabanal-banalan sa lahat, inaagawan nila ng titulo. Sila yung gumagawa nito Kinakausap yung mga patay, pinupuntahan sa sementeryo. Tapos hinahandugan nila ng mga kung ano-anong alay, tapos kakain sila doon ng mga maruruming pagkain. Kasi kapag inihandog mo na yan sa mga patay, ano na yan dinudungisan mo yung buhay mo Kumakain ka ng kasuklam-suklam sa Diyos. Kasi ang mga bangkay, wala na po yan nalalaman. Unang-una, pag binasa ninyo ang Lucas 16, sa simula sa 20, talaga makikita nyo ron na yung mayaman at yung pulubi, nung sila'y mamatay, wala nang bahagi sa lupa yung mga namatay na Kasi yung mahirap, yung dukha, ay nandun na sa sinapupunan ni Abraham. At nung humiling ang isang mayaman na suguin mo amang Abraham si Lazaro na pumaroon sa bahay ng aking ama upang paalalahanan sila upang sila'y huwag magsipa rito, huwag silang mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Sabi ni Abraham, nasa kanila ang mga propeta Nasa kanila ang kasulatan ni Moises. Hayaan mong sila'y pakinggan nila. So anong kabuluhan? Sa inyo, kayo. Kayo na mga nagsasabing kayo ang totoo na reliyon na lumutang sa mundo. Ang gawain ninyo ayon sa nakasulat ay pawang kasuklam-suklam sa Diyos. Usok sa ilong ng Diyos na nagliliyab buong araw.
Ano man ang gawin ninyo, ipagmalaki man ninyo na kayo lang ang may sementeryo, kayong mga relihiyon ng mga Romano, Roman Catholics, hindi po kayo ang totoo. Kayo po ay totoo. Totoong sa demonyo. Yun po ang nakasulat. Kaya nga po ang salot sa ating bansa, grabe. Grabe po mga kababayan. Tindi. Kasi ito pong mga relihiyon na ito, mayroong mga born again din po kasi na kunwari born again. Pero nakikiisa rin po ito sa mga relihiyon ng mga Romano na ito eh. Pagdating ng piyesta, sila rin eh, nakikialay din sila eh. O halika dito, kakain kasi piyesta ngayon sa amin eh. O isipin nyo, born again ka pa naman. Nagpapakilala ka pa namang iglesia, tapos pag piyesta ni ganito, piyesta ni Santo ni ganyan, naghahanda rin kayo kasi kasiyahan sa bansa, sa bayan ninyo. Oo, kasiyahan sa bayan ninyo. Salot ang darating sa inyo. Sasalutin kayo ng Panginoon. Hindi po ako nagsasalita ng may panunuya. Katotohanan po yan eh. Kasi anumang bansa na ang ginagawa, imbis na ang Diyos ang sambahin, ang Diyos ay Espiritu ayon sa Panginoong Hesukristo, 4:23-24 ng Juan, na ang Diyos ay Espiritu at ang dapat magsisisamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po sa mamamagitan ng mga ribulto at kasinungalingan ng mga demonyo ang pagsamba ninyo. Kaya dito po dumarating ang salot. Ngayon, dito rin po lumulutang sa reliyon na ito, itong mga albularyo. Itong mga albularyo na ito. Makikita mo pag naghuhula-hula yung isang albularyo, kinulam ka. Kinulam ka. Pag mayroong pasyente, kinulam ka. Nasagi ka. Nanuno ka. Naano ka. Kung ano-ano sinasabi. Nanuno ka, nasagi ka, nabati ka. Magsisi kayo. Kasuklam kayo sa Diyos. Kayo mga albularyo kayo. Bago dumating sa inyo ang salot ng Panginoon, magsisi kayo. Magsisi kayo. Pagsisihan nyo yung mga pinaggagawa nyo na yan. Niloloko nyo yung mga tao eh. Sasabihin ninyo kinulam. Pag may sakit ang tao, kinulam. Kaya nga may mga namatay na dyan eh. Yung isa, pinaghinalaan niya na aswang. Sino may gawa ng mga salitang aswang na yan? Albularyo din. Kayo, mga albularyo kayo, mga karumaldumal kayo. Sino ang nagkukwento ng mga nuno, mga duwende, mga engkanto? Kayong mga albularyo kayo. Kayo mga kampon kayo ni Satanas. Magsisi kayo. Bago dumating sa inyo ang parusa ng Diyos. Kayong mga karumaldumal ang ginagawa ninyo. Niloloko ninyo mga tao. Tapos sasabihin ninyo, pag mayroong pasyente na darating sa inyo, sasabihin na, nakulam ka. Kaya yung isang tao, dahil mayroon nga naman siyang kapitbahay na iniisip niya na naiinggit sa kanya, pinaghihinalaan niya na kinulam siya. Ngayon, siyempre, dahil may galit na siya, ay babarilin na lang niya yun. O di kaya magsuhol siya ng tao para barilin yung kapitbahay niya. Dahil pinaghihinalaan niyang kinulam siya. Hindi ba kayong mga albularyo kayo ang nagpasimuno ng kabulastugan sa buhay ng mga ibang tao? Magsama-sama kayong mga mangkukulam kayo. Wala kayong magagawa sa Diyos. Hindi ninyo kayang patayin ang tao sa pamamagitan ng kulam ninyo. Dahil ang tao na pinagpala ng Diyos, anumang gawin ninyong sumpa, hindi po yan tatalab. Dahil ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa Diyos ninyong demonyo. Kayong mga mangkukulam kayo, kayong mga albularyo kayo. Kayo naman yan eh. Kunwari pa kayo. Sasabihin ninyo, ikaw albularyo ka lang, hindi ka mangkukulam. Parehas kayo. Kayo lang yun. Kayo din yun. Nanloloko pa kayo ng maraming tao. Magsisi kayo. Kaya yung mga demonyo, yung mga ginagamot-gamot ninyo, lalong lumalala ang kalagayan.
Ha? Pinaiinom ninyo ng kung ano-ano, mga herbal-herbal. Tama naman yung herbal eh. Pero yung oora-orasyonan ninyo, tapos sasabihin ninyong kinulam, ha? Pinapasama ninyo ang buhay ng tao. Ha? Lalo ninyo pinapasama. Pinapaniwala ninyo sa mga kabulastugan ninyong mga paniniwala. Kaya, ang sabi rito sa Deuteronomio, nasa sumpa kayo ng Diyos eh. Sabi rito, sa Deuteronomio 18, talatang 10. Sabi rito, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak, na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o nagmamagic, o mahiko, ha? O nag-iengkanto ng mga ahas, nakikipag-usap sa mga masasamang espiritu, ha? O magikero, o sumasangguni sa mga namatay. Kita nyo? Kayo yun eh. Nagkikipag-usap kayo sa mga kaluluwa. Pag ang isang tao nagkasakit, sasabihin ninyo, dinalaw ka ng ganito. Kasi ganito, may ganito ka nung dinalaw ka nung nanay mo kasi ganyan-ganyan. Ha? Tapos, sasabihan ninyo yung pasyente, magdala ka ng ugis na manok, magdala ka ng ganitong manok. Eh, ikaw lang naman makikinabang. Lamon ka ng lamon eh. Kunwari ka pa eh. Sasabihin mo, magdala ng ganitong manok kasi makikinabang ka kasing albularyo ka eh. Sinungaling ka eh. Ha? Gusto mo lang na lumamon eh. Ha? Kunwari ka pa eh. No? Kaya ang sabi ng Panginoon din, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. At dahil sa karumaldumal na mga ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kita nyo? Yung Israel noon, nung pasukin nila yung lupain ng Kanaan, yan yung palit. Ganyan ang gawain nila eh. Nandyan yung pangkukulam, pagmamahiko, pakikipag-usap sa mga namatay na, pakikipag-usap sa mga masasamang espiritu, tapos yung ginagawa nila yung pagtatawas, nandyan lahat yan, pagtatawas, lahat, gawain yan ng mga kaya ang ginawa ng Diyos, yung ibigay ng Diyos sa Israel yung mga lupain na yan, ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ganyang bagay. Sapagkat pinalaya sila ng Panginoon dahil sa kanilang gawaing ito nakasuklam-suklam sa Diyos. Kaya kayong mga albularyo kayo, may pag-asa kayo sa Diyos. Magsisi kayo, magbagong buhay kayo. Talikuran ninyo yung mga ginagawa ninyong kabulastugan sa buhay ninyo. Akala ninyo makapangyarihan kayo. Pag lumindol ba, halimbawa bumibitak yung lupa sa harapan mo, lalamunin ka ng lupa, anong tatawagin mo? Yung sarili mo? Dahil iniisip mo makapangyarihan ka, albularyo ka. Ha? Ikaw naman kukulam ka, makapangyarihan ka? Ay nako. Huwag kayong magtiwala sa sarili nyo. Dahil sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kayong mga naniniwala sa albularyo, nasa sumpa kayo ng Diyos. Magsisi kayo. Magsisi kayo bago mahuli ang lahat sa buhay niyo. Dahil ang Diyos napupuot sa ganitong gawain. Kaya dumaranas tayo ng mga salot, mga dilubyo dahil sa gawain ito ng mga tao. Pangkukulam, pag-aalbularyo, pananawas, kung ano-anong ginagawa. Paghimod sa mga ribulto, nandyan na lahat. Ito yung gawaing kasuklam-suklam ng mga pagano. Kaya kayong mga tao, sa Diyos po tayo magtiwala. Ha? Huwag po dyan sa mga albularyo na yan. Ipapahamak ang buhay ninyo. Dadalhin kayo sa impyerno at dadalhin kayo sa kaparusahan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa huling araw, sa kanyang paghatol, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy ang gumagawa
ng mga ganitong bagay. Basahin po natin. Sa Apokalipsis 21. 21 ng Apokalipsis sa talatang 1. Basahin po natin. Ano po? Sabi rito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Dito na po sa talatang 8. Sa 8 po. Ang sabi rito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam. Ayan. Yung mga albularyo nandito na, yung mga mananawas, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Kasuklam-suklam po kayo sa Diyos. Kayong mga mangkukula, mga albularyo, mga mananawas, kasuklam-suklam kayo sa Diyos. Ano man ang pagmamalaki ninyo na may kapangyarihan kayo, kasinungalingan niya mga pinagsasabi nyo. Hindi totoo yan. Puro lang yung kasinungalingan ang pinagsasabi nyo. Nag-iilusyon lang kayo na makapangyarihan kayo pero wala kayong kwenta sa paningin ng Diyos. Pagdating ng sakuna, pag-aanurin ka na ng baha, tatawagin mo sarili mo kasi makapangyarihan ka. Kapag ikaw ay darating ng dilubyo sa buhay mo, rumaraga ang kamatayan sa buhay mo, gumuguho ang bundok sa harapan mo, sa tingin mo, sinong tatawagan mo? Sarili mo? Dahil nagyayabang kang makapangyarihan ka dahil mangkukulam ka, albularyo ka. Kayo-kayo rin yan eh. Huwag na kayong magkunwari, sasabihin pa ng isang albularyo may mangkukulam. Kayo-kayo din ang gumagawa niyo kasi pare-pares kayong tumatawag sa demonyo eh. Nakikipag-usap kayo sa masasamang espiritu eh. Kaso, ang sabi ng Panginoon sa pagdating ng paghuhukom sa huling araw, ang sabi, sa 21:8 ng pahayag, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yan. Mga manggagaway, ito yung mga ito yung mga albularyo. Mga nanggagaway, yung mga nag-hypnotize. Mga ginagawa yung ahas, in-hypnotize yung ahas. Ito yun eh. At saka yung mga magikero, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po mga kababayan. Talaga pong ang lahat ng mga kasuklam-suklam. Sino yung mga kasuklam-suklam? Yung mga nananawas, nakikipagsangguni sa mga patay, nakikipag-usap sa mga masasamang espiritu, mga nangkukulam, nakikipag-usap sa mga kung ano-anong mga anito, kung ano-ano yan. At sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at aso. Kaya kayo mga albularyo kayo, kasuklam-suklam kayo sa Diyos, magsisi kayo. Wala kayong magagawa sa galit ng Diyos. Tandaan niyo yan. Wala tayong magagawa sa galit ng Diyos. Ano man yung ipinagmamalaki mo na kapangyarihan mo, yung kapangyarihan ng demonyo na ginagamit mo, wala yan. Kasi kahit ako, mapatay mo ako. Wala namang problema kasi nandiyan naman si Lord. Kaya naman niya akong buhayin. At kahit anong gawin mo, pag ayaw pa ni Lord na mamatay ako, wala kang magagawa. Tandaan niyo po yan. Kasi ang buhay ng tao ay nasa Panginoon. Nasa pagpapasya ng Diyos ang ating buhay. Nasa Diyos ang ating buhay. Kaya nga ang sabi sa Aklat ng Gawa 17, sa Kanya tayo nagsisikilos at sa Kanya tayo nangabubuhay. Tandaan niyo po yan. Sa Diyos tayo nabubuhay. Kaya tayo nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa hininga na ibinigay ng Diyos sa atin, kaya tayo nabubuhay.
Kaya kayong mga albularyo, nabubuhay din kayo sa panloloko, sa panbalasuba sa ibang tao kasi binigyan kayo ng Diyos ng buhay, pero ginagamit ninyo sa kabulastugan ang buhay ninyo. Magsisi kayo. Walang kabuluhan yung ginagawa niyo. Lahat ng may sakit, sasabihin ninyo, kinulap. Wala na bang ibang masabi ang albularyo kundi kinulap? Ha? Tindi nyo. Kung hindi kinulap, naaswang. Kung hindi naaswang, nasagi. Kung hindi nasagi, nanuno. Kung hindi nanuno, nabati. Ha? Tingnan niyo yung mga kapulastigan yung mga pinagsasabi nyo na yan. Tapos pinauuso nyo pa yung lalawayan yung isang baby. O tingnan nyo yung mga anak ko. Sabi sa akin ng mga ang yabang ko raw. Ba't ako naging mayabang? Yung baho-baho ng laway, lalawayan mo yung baby ko? Ano ka? Lahat ng baby ko, yun, lahat ng mga naging anak ko, tandaan nyo, hindi ko pinalawayan yan. Dahil mabaho ang laway ng tao. Tapos lalawayan mo yung baby? Ano ka? Ha? Yan ang paniniwala ng mga tao, walang kakwenta-kwenta. Paniwala yan ng mga karumal-dumal, ng mga pagano. Magsisi kayo. Bago dumating ang galit ng Diyos sa ating buhay, magsisi po kayo. Habang may panahon pa. Habang may pag-asa pa. Habang nabubuhay pa tayo, magsisi tayo. Pagsisihan po ninyo yung ginagawa nyo na yan. Albularyo pa kayo. Kulam-kulam pa kayo. Kahit anong gawin ninyo, wala kayong magagawa. Ulamin nyo na ng ulamin yung mga taong galit kayo. Wala kayong magagawa pag ayaw pa ng Diyos na mamatay yun. Tandaan nyo po yan. Dahil ang Diyos lang ang may hawak ng buhay ng tao, hindi kayo. Tandaan nyo yan. Sino ba kayo? Ha? Wala kayong magagawa laban sa buhay ng tao. Pag ayaw pa ng Diyos na mamatay ang isang tao, wala kayong magagawa. Tandaan nyo po yan. Kaya ang maganda ninyong gawin, magsisi kayo. Manumbalik sa Diyos, magbagong buhay kayo. Palayasin ninyo yung demonyo sa buhay ninyo kasi nakulapulang kayo ng demonyo kaya naging ganyan kayo eh. Demonyo ang naghahari sa buhay ninyo kaya naging ganyan ang buhay niyo. Magsisi po kayo. Hindi po ako nag-aano sa inyo. Gusto ko lang pong malaman ninyo na ang Diyos naghihintay sa atin. Magsisi tayo at magbago. Alisin natin ang mga maling gawain na yan. Ano po? Encourage ko po yan sa inyo. So muli, God bless po sa inyo lahat. Ano po? Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At nawa, mahabag nawang patuloy ang Diyos. Lalong-lalo na ngayon sa maraming mga sakuna na nangyayari sa ating bansa. Kahabagan nawa sila ng Diyos. At kayong mga gumagawa niyan, na hinahamon ninyo ang Diyos, magsisi kayo. God bless po sa inyong lahat.